Ma, I'm sorry, ma. Pero bakit parang galit ka? Bakit parang kasalanan ko? Anong alam niya na hindi ko alam? It's Us in a Podcast. Hello mga ate at kuya! So, guys, ano bang pag-uusapan natin today? Ito na nga, nagtipon-tipon tayo dito para pag-usapan natin yung entertainment industry sa Pilipinas. Okay. Amazing. That's good. Interesting. Yeah. Yun nga yung iniisip ko noon na ano ba yung entertainment noon? Diba, syempre, hindi pa tayo nabubuhay nun, diba? Yeah. Parang nasa sinapupunan pa lang tayo nun. So, or wala pa tayo sa sinapupunan ng mga magulang natin. Yes. Ano ba yung entertainment na meron noon? Alam ko yung patok noon is Zarzuela eh. Yun talaga yung pumatak. Feeling ko, like Spanish era. Yung ganon, no? Tapos, bigla na lang siya nag-evolve. Like, sumunod sa Zarzuela is radio na. May radio na nun, puro drama. Tapos, hanggang sa nag-evolution. No? Hindi na pumasok yung mga films. Yeah. Yung television din. Kaya parang, pumasok din talaga yung mga iba't ibang mga pelikula, ganun. Yeah. Kasi, parang, kung isipin mo kasi, parang, kaya sila nag-evolve kasi nagkaroon ng impact sa buhay ng mga tao. Kasi hindi naman mag-evolve kung wala, like, hindi nag-interesado yung mga nonsense tao. lang ng mga pinapanood, tsaka pinaparinggan ng mga tao. Tsaka yung naging tema nun, siguro, dahil nga, di ba, nagbibigay ng mga iba't ibang perspective. So, parang, nakukuha din ng mga tao yun. Tsaka hindi lang siguro perspective, kaya na-attach o nare-resonate yung mga tao. Siguro may knowledge din silang nakukuha from movies, from radios, di ba? So, Tsaka more on experiences din. totoo yan, sis! Talaga. 1 point ka sa akin. True. Gaganon ko yun, 1 point. Ayun, pero kung pag-uusapan natin yung mga films ngayon, kung pag-uusapan natin siya, like, syempre, maraming films na yung mga pinalabas kahit di pa tayo pinapanganak, no? Yes. Ano yun sa tingin nyo yung parang film na parang ang iconic, ang may malaking impact sa atin, lalo sa generation natin ngayon? Ganun, sa tingin nyo? Parang feeling ko, isa lang sa isip natin. Yeah. True. Parang, ano nga yun Hindi, parang about siya sa family. Alam mo yun? Yung si Tony nga yung bida. Ay, Grace! 2 puntos ka na dito, ha? Kasama nun si Bea. True. Oo. Bea Alonzo. Bea Alonzo. Bea Benene. Bea Alonzo. Sabay-sabay tayo. Okay. Sige. 1, 2, 3, go! 4 sisters and a wedding. Tama. Ayun, ano sa isip ko. Kasi parang sa generation natin, parang ayun yung isa sa movie talaga na hanggang ngayon, kahit sobrang tagal niya nang pinalabas, 2013 pa, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin siya. Yung First Sister in a Wedding, kumbaga timeless siya. Kahit anong panahon, kahit anong era, pwede mo siyang panoorin talaga. Yes. Makukonik mo talaga kung ano yung mensahe ng movie, di ba? Parang hindi kasi nalalaos yung tema niya, di ba? Timeless ba? Redundant lang. Tsaka, about family kasi siya. Oo, kaya nagkaroon siya ng big impact talaga sa mga tao. Tsaka, Maraming lessons. aside sa plot and sa pinaka-title kasi, yung mga artista rin kasi na kasama dun sa cast is magaling rin talaga. Kaya parang yung mga audience is parang naging interesado talaga sila sa movie na yun. Tama. Ganon. And tsaka balita ko kasi parang nagkaroon rin siya ng prequel. Ganon. Yeah. Kaya parang kung isipin mo, ganon kalakas yung impact niya sa Philippine cinema. Para gawa ng another prequel, diba? Totoo. Nakaka-relate ako doon kay siguro kay Gabby. Oo. Why? Bakit bunso ka ba? Ay, hindi ako bunso. Pero, yung character niya kasi, di ba, maasikaso, sa family yung inaano niya. So, yun, nakaka-relate ako sa kanya kasi, parang, ako rin nag-aasikaso sa bahay namin kasi yung parents ko, working. So, yun. Pati kay Bobby, kasi, si Bobby kasi, alam mo yun, matapang siya, na-speak out niya yung gusto niyang sabihin. Oo. Yes. So, parang, pinatatag siya ng panahon dun sa movie na yun. Yeah, kaya gusto ko yung, character niya ron. Ako naman, kay Teddy, panganay kasi ako. So, maraming expectations sa akin. And grabe ang pressure. Meron kang mga gusto mong sabihin sa magulang mo, pero mo yan. hindi mo masabi. Ayun, kaya, I'm sorry, ma.
yun, kay Teddy talaga. Kay Teddy ka. Ikaw. Ikaw. Sa akin naman, parehas kay Teddy tsaka kay Bobby kasi panganay rin ako. Tapos naalala ko nung bata ako, parang nag-open up. Mayroon talagang panganay sis. Hindi, yung part ng kay Teddy kasi, parang syempre panganay ka, ganun, mataas yung expectations sa'yo. Yes. And at the same time, parang ikaw rin nagpapalaki sa sa sarili mo, parang independent ka rin. Kasi nga panganay ka, so walang pakiramdam nila na parang feeling nila na ang lakas mo, ganun, Kaya ang mo na tapang. lahat. Kaya walang tumutulong sa'yo, ganun. Pero okay lang naman. Ikaw, AJ, Yeah. ano ba? Kanino ka ba nakaka-relate? Ako since middle child ako. Di ba may mga yung mga middle child daw parang may tinatawag sila parang black sheep. Yeah. Alam mo ba yun, diba? Yeah. Si Alex yan. Yeah, ako. Parang ako si Alex. Kumain kayo, sis. So parang yung ano ko doon si Alex. Kasi di ba parang yung mga unang hindi naman, mga elementary days or high school days ko. Ano nangyari? Parang sobrang naiinggit ako dun sa kapatid ko. Like sa sa kuya ko. Oo. So parang pag sa kanya parang sa konting lang niya, napaproud yung mga magulang. Oo. Tapos parang sa akin parang pag Kailangan mo pa ginawa ko maraming na effort. lahat, like, Oo. sa akas. Hindi especially napapansin masyado. especially elementary days. Hindi kasi ako talaga akas nung elementary, high school. Nagtinulang talaga ako nung grade 11 lang ako. Bakit kasi nung grade 11 ka na Hindi ko rin alam, sis. Basta ganun, tapos yun nga parang, nafe-feel ko na parang ginawa ko na lahat, hindi pa rin parang enough sa kanila. Pero ngayon, okay naman na. Wala namang sama ng loob dito, sis. Yeah. Totoo. Parang okay na nga di True, ba? sis. And, di ba? At saka meron pa palang ibang part doon. Yung kanilang yung kay Bobby, yung pagsuot niya ng blazer, di ba? Fashion. Yes. Sa fashion. Yung parang napansin ko rin yun nung time na yun, nung pinalabas yun. Parang simula nung pinalabas siya, naging trend na rin yung blazer sa Pilipinas. Marami Yung time na. na Tapos yun. parang napaka-formal ng dating mo, Oo, di yan ba? sa babae. Yeah. Kasi ang niya kasi, parang yung tela rin ng blazer is parang napaka-sway something. Yeah. Ganun. Kaya parang ang sarap niyang Comfy. yung time na yun. Pero hindi natatandaan niyo yung latter part ng movie, yung saan, yung inano nila si Mocha, kinaladkad. Yung kabet yan. Kabit ni Oo. ni Chad. Yeah. Chad Kinis. Si Chad. Tapos meron daw sinuot si Tony na parang alam mo yun, yung parang buo mo siyang masusuot. Ano yun? Yung polo siya, color blue yun. Parang one piece yun. Parang one piece siya, tapos short siya, tapos pag hinubad mo, isang buo mo siyang hoopet. Okay. Oo, Jumpsuit? uso pa rin siya. Parang ganun Oo. jumpsuit. Parang ganun. Naging uso din siya ngayon. Yes, diba? hanggang ngayon. Parang Hanggang ngayon, pa rin parang- talaga siya. Makikita mo pa rin sa mga palengke, sa Yeah. mga store. Pero I in love fairness, sa yung Four Sisters and a Wedding, hindi lang siya hindi yung pinapakita niya, hindi lang about sa family. Parang may mga message rin under sa pinapakita nila. Like for example, napansin ko kasi doon, nung pinanood ko siya, kasi nirewatch ko rin siya ng ilang beses. Sis, uminom ka sis, parang hinihinga ka sis. Wait lang ate, kasi kinakabahan ako sa inyo. Hindi, ayun. Nirewatch ko siya ng ilang beses, napansin ko na parang, ay, hindi lang siya about sa family, hindi lang siya about sa conflict ni Bobby and Alex, ganun. Yeah. Pero kapag pag pinanood mo siya ng portrait, mapapansin mo na parang may binibigay silang message, lalo na sa family. Like, alam nyo yun, like, yung sa mga societal norms na nangyayari sa Pilipinas, ganun. Like, for example, ay ngayon, sa part ng, Party Bob. Oo, hindi sa part ni Teddy, yung umiiyak siya. Oo. Yung parang, kay Bobby rin, nag-voice out siya dun sa, sa magulang niya, na finally, na-voice out niya kasi parang ang tagal niyang kinimkim sa sarili niya. Parang after mong i-speak out yung nararamdaman mo, no? Parang ang gaan talaga nun sa pakiramdam. Ay, maraming ganong anak yung nararamdaman na Yeah. hindi nila masabi yung nararamdaman Tama. nila sa magulang nila. Especially si Bobby doon, OFW siya. Na Oo. akala ng mga pamilya niya, Na okay lang matatag siya, strong siya, pero deep inside talagang sobra na yung kim-kim ng... Yes, nahihirapan din Totoo. talaga siya. Kasi parang ang role kasi ni Bobby doon, parang no choice rin siya. Kasi Yeah. parang, Oo. kaya siya nag-OFW or nagtrabaho sa ibang bansa kasi para sa pamilya niya. Family. Pero, Yes. pero kung hindi naman para yung sa pamilya, like for example, maayos naman yung buhay niya, hindi naman siya Hindi naman. mag-OFW eh. Yun yung parang tinakal sa prequel. Yun na yung topic doon. Yung parang, Tsaka yung isa rin dun napansin ko sa movie, Alin? yung yung karamihan sa mga Filipino family, hindi naman lahat. Oo. Pero kasi, yung iba, yung magulang nila or kapatid nila, mahilig silang makialam sa partner nung kamag-anak nila. Yung Tama. papangasawa. Daming say, ganun. Parang,
Yung si Alex, diba? Sinabihan niya ng chararat si Princess. Tapos umagri na din yung mga Hindi pa nga nila nakikita. Parang off nga nun. Ang nangyayari rin yun sa totoo. Kasi may mga kamag-anak din ako na nafe-feel kita. may mga say. Hindi sa akin yung mga Sa iba. boyfriend ng pinsan ko, ganun. Marami silang judgment agad kaya hindi pa nila nakikilala. Sa likod ng mapapangasawa, ganun. Yeah. Yes. And ayun na rin, yung part na na nangaialam si Teddy, yung pumunta siya sa spa. Oo. Para sa happy ending. Sobrang off nun bilang kapatid na Gusto kasi niyang kahit sabihin na kahit sabihin nung ate na pinoprotektahan mo. Oo. Pero May sarili na kasi siyang- the fact na may sarili na siyang pag-iisip, kaya na yung mag-decision. Though, kailangan niya i-guide, pero alam mo yun, alam na niya kung ano yung tama at mali, alam niya kung sino yung papakasalan. Parang siguro ang na-feel ni CJ is pinapangunahan siya. Ganon. Kaya nagalit din siya doon. Meron din doon yung namanhika na sila. Di ba gusto nga ng parents ni CJ ay ni Princess, lahat sila na yung gagastos. Oo, tama. Tapos nung sa prenup na, parang sinabi nila na yung sinusweldo nila is wala pa sa kalingkingan ng sinusweldo ni CJ. Yes. So sila na daw yung bahala sa Nakaka-off anak yun. nila. So ibig sabihin, parang na-offend dun yung mga kapatid niya na, Yeah. so iniisip nila hindi niya kayang buhayin yung anak niya. Di niya Nasanay afford, kasi 'di ba tayo na yung mga lalaki yung nag-a-afford. Like Yes. bago mo pakasalan yung babae, dapat ipakita mo na Patunayan kaya mo. mo siyang Patunayan mo buhayin. muna. Ayun. Pero, kayo ba, parang, aside sa mga napag-usapan natin ngayon, ano yung parang pinaka tumatak sa inyo, parang napansin yung pinag-uusapan or mensahe ng pinaka movie sa inyo, personally? Siguro ba talaga sa magkakapatid? Yeah. Yung relationship Yung nila. relationship nila, yung Ganyan din sa bond. akin. No, kasi kapag pansin ko kapag hindi nag-aaway-away mga magkakapatid, parang ang gaan lang ng buhay. Ang ganda ng bond. Yeah. Diba? Once na nagkamalat, Oo, parang yung isa. ang hirap ng, ganun kasi, personally, ganun sa bahay. Yung 5 kami, di ba? Oo. So parang, yung ate ko, pati yung isa kong ate, yung ate ko kasi, yung pangalawa tomboy. Oo. Yung isa, straight siya. Oo. Tapos parang nag-away sila kasi nga yung ate ko noon, yung panganay. Sobrang hirap ng buhay noon. Pinauna ni mamang makapagtapos yung ate ko. Oo. Yung isa kong ate, parang ayaw niya huminto. So doon na parang nagkaan na So parang, sinisisin yung ate ko, yung isa kong ate. Na bakit hindi kayang pagsabayin? Kaya naman. To the point na nag-aral na siya while working. Oo. Hindi pa rin kaya. Kamusta sila ngayon? Okay na sila ngayon, sis. Wow, that's Wow nice. naman. So, pero ngayon, okay naman na sila. Hindi na sila nag-aaway. Magkasama sila sa Cavite. So parang sila talaga yung Bobby and Sila ang Bobby and Alex. Pero hindi sila pinag-uusapan sa... Sino ka? Ano ako doon? Ako yung madam. Yeah, nakaka-relate ako kay A kasi minsan, kaming dalawa ng kuya ko, ganun din kami, magkaaway kami. Kapag, tawag dito, lalo na kapag, kunyari, merong binili si mama kay kuya. Minsan, kahit masama, naiinggit ako kasi gusto ko sana ako rin. Tapos yung love na binibigay ni mama sa kuya ko. Kaya ako dati sa kuya ko. Oo, 'di ba? Ang sakit nun. Like, parang gusto ko rin ganyan yung love sa akin ni mama. Pero, ayun na nga, yung dumaan yung mga maraming taon, parang, sige, okay lang. Kung ano yung matatanggap ko na love sa parents ko, okay lang. Tatanggapin ko ng Pero buong. nagka-cry ka, sis. Oh, sis! Minom ka ng orange tongue. Okay lang. Ayun, yun lang. Ako, siguro yung akin yung importance ng pakikipag-usap ng magulang sa anak. Kasi 'di ba si Bobby tsaka si Teddy parang meron silang kinikimkim sa magulang nila. Kahit naman si Alex Kasi ako dati rin hindi lumaki na open sa magulang. Oo. Hindi kami yung pag may problema, kakausapin kami, Oo. magsasorry. Hindi ganun. Pag may problema, kinabukasan, parang wala lang. Tapos okay na. Hindi, parang nai-invalidate yung feelings ko. So, lumaki ako ng ganun. Tapos, sa kapatid ko naman, parang ako, feel ko dati, dala-dala ko lahat ng burden sa family. Pero nung lumaki na yung pangalawa kong kapatid, ayun, kasi mas lumaki na, mas nag-mature na. Mas nag-share na siya ng problema niya sa akin. So, No, that's nice. doon ko na-realize na siya rin, meron din siyang problema. Parang Oo. hindi lang ako, hindi porket pinoproclaim ko na ako yung panganay, ako yung pinaka.
siya rin kasi middle child siya, so lagi rin siya na-misunderstood. So, ayun, importante talaga na nakikipag-communicate yung magulang sa anak nila. Totoo. Kahit na bata pa, dapat tinuturuan nila na. So guys, ang dami natin natutunan today. For sure, yung mga audience natin dyan, marami ding natutunan at napulot na aral. Anyway, so ayun guys, maraming salamat sa pakikinig. Thank you for listening. And again, this is Us and a Podcast. Bye guys! Bye-bye! See you! See you around. Ikain natin yan.